Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Alray Reyes. Sabi ni Alray Reyes ay, Sir Idol, good day po. Tanong ko lang po kung ilang rounds po ba dapat magpalit ng barrel ng pistol 9mm, 10mm, 45 caliber po. So sasagutin natin yan base sa ating experience. At bago natin sagutin yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na ng mahigit na 46,000 na mga subscribers. Dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. Maraming salamat po. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip na ads dahil nakatulong kayo para madagdagan yung ating revenues na ang ating YouTube channel ay ginawa ko hindi para pansarili kundi para sa aking mga beneficiaries para masuportahan ko yung 6 na estudyante na tinutulungan natin na makapag-aral, at least nabibigyan natin sila ng mga allowance, pambaon at pambili ng school supplies. Kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads at lalo tigit maraming salamat do sa nagpapadala ng tulong dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Wala po kaming ibinibintang mga baril. Nagrereklamo na po yung anak ko na ang dami tumatawag sa kanya na bumibili ng baril. Hindi po kami gun runner. Okay, at maraming salamat do sa mga tumawag po kayo dyan para ma-recognize kayo kung kayo magpapadala o magbibigay ng tulong o mag-message kayo katulad ni Aljun Dating. Maraming salamat sa iyo, Aljun Dating, sa muli mong pagpapadala sa ating pagtulong sa ating mga beneficiaries. Ganyan din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America na malimit din magbigay sa atin ng assistance para sa ating mga estudyante na nagpapadala naman sa ating premier videos. Okay, at pagpalain kayo ng Panginoong may kapal, ng ating pong may kapal. Okay, at punta na tayo sa katanungan ni ilang rounds ba dapat magpalit ng barrel ng pistol 9mm caliber 45 caliber po? Okay, unang-una, pinapalitan ang barrel kung sira na at kung ito ay tawag dito, kung ito ay loose bore na. So unang-una natin titingnan, ingatan natin na pag tayo ay naka-encounter ng squib load ay dapat hindi natin masusundan ng putok. Okay, yung squib load, yun yung mga bala na mahina, minsan ay walang powder kundi yung primer lang niya, o di kaya konting-konti ang powder, hindi niya kayang ilabas yung projectile sa loob. Ngayon, ang nangyayari ay ikakasauli para umijik yung kalimitan niya, hindi naman nag-i-eject yung yung empty shell o di kaya umijik man yung empty shell na mahina pero yung barrel, yung slag ay nasa loob, nasundan ngayon ng putok. So ang inyong barrel ay mabubuntis kamukha nito. Ito ay isang matibay na barrel. Ito ay Glock pero walang nagawa sa squib load. Kaya pagka hinimas mong ganyan, ayan, ay makikita mo na, mararamdaman mo na mabuntis yung banda ron sa kung saan umistak yung barrel. So, dapat itong palitan na. Dahil ito ay hindi na accurate ang takbo ng bala nito. At saka ito ay yung laro ng kanyang slide ay sasabit na dito, mahirapan na. Dahil nga nag-expand na yung labas. So yan ang mga pinapalitan. O sige, wala na ito, palit na to. Yung iba naman ay yung barrel lag niya ay nasisira. Okay, yung mga kahit yung mga
1911 yung barilag niya nasisira. So ito, may video na tayo nito. Kung wala kayong pambili ay temporarily nawi-welding, pero temporarily. At kung ano naman ay pwede ring gumawa kung marunong. Kung walang pang mabibili, kung walang available yan, mababas na naman tayo yan. Hindi nila alam ang ibig sabihin nun yung temporary at yung walang mabili. Paano natin magagamit yan? Pwede natin gagawa ng paraan. So ayan, ang kalimitan pinapalitan. Okay. Yan yung mga aksidente. At meron din naman dito na nagka-crack. Nagka-crack ito. Yan, may crack na yan. So palit na rin yan. At ang importante dito ay ang huling-huli, dapat hindi malulusbor. Halimbawa, hindi man na-aksidente, ganyan, hindi nalulusbor. Lagi kong sinasabi na pag lusbor na yan, ay babalagbag na ang tama niya sa target paper. At mahina ng velocity niyan. Kumbaga, wala ng power yan. So, lagi kong sinasabi na sa paglilinis ng baril ay para humaba ang buhay ng inyong baril ay huwag kayong gumamit nito. Ito yung wire brush. Kaya yan man ay copper brush o tanso na brush, mas friendly itong nylon brush. Basta gamitan lamang ninyo ng mga cleaner. Okay? Gas nga lang ang ginagamit namin Okay, ang tanong, ilang rounds ba dapat? Okay, so kung hindi sira, hindi dapat kung hindi sira, hindi pa dapat palitan, at kung hindi pa loose-bore. So, ilang rounds sa tingin ninyo? Okay, yung mga original barrel namin dito, believe it or not, 30 rounds. Umaabot ng 30 rounds. At may katagalan talaga bago masira. So, mamaya na kayo tumawag at ako yung naka-live. At ako yung nagbibideo. Mamaya na kayo tumawag. Okay. So, yun ang karanasan namin dito. Kayang umabot ng 30 rounds. Sabi mo, imposible. Dahil nga ang ginagamit namin dito, paano nalaman na 30 rounds? 30K pa lang. Hindi man 30 rounds lang. 30K. 30,000 rounds. Paano malaman? Pagbago ang aming mga baril, bawat customer yan, tinatara namin yan. Tinatara. Halimbawa, kasi dito, ang per ano dito ng customer ay 15 ang isang purchase, isang hanggang ang minimum ay 15 na bala. Ngayon, halimbawa isang customer, nakalagay sa resibo ay ang tawag namin ay rounds. Doon sa kung halimbawa tatlong set ang binili niya. O diyon ay 45. Ilalagay, yun ay bawat isang set, isang tara yun, para kang 1, 5, ganon. So, nabibilang namin yan. Ang baril bago masira ang baril. Ngayon, ang mga baril namin dito, umaabot ng 30K, 30,000 rounds, believe it or not. Bala kayo kung hindi kayo naniniwala. At meron din naman talagang bago umabot ng 30 rounds ay kamukha nito, nagka-crack. Okay? Dahil ibang problema niyan, yung mga nasira ang recoil spring. So, bakit ano ang aming pamamaraan ng paglilinis? Hindi kami gumagamit ng brush, ng metal brush sa barrel. Bakit kanyo? Sa friction. Walang matigas na bagay sa friction. Kahit yung bearing nababad pa sa langis, sa katagalan yan ay
nagkakamero ng wear and tear dahil sa friction. Hindi kayo maniniwala. Ang bala, isang bisis lamang yan dadaan sa baril. Itong brush na ito ay inaano ninyo, sinasagasa ninyo, ilang bisis ninyong igaganyan-ganyan sa loob yan. Oh, ilang bisis ninyo igaganyan yan sa loob. Ay kada isang sulong yan ay katumbas na niyan ay halos isang putok na ng bala yan. Ginaganon ninyo ng brush yan. So magpipreksyon yan sa loob ngayon. Magpipreksyon yan. Yun ang madaling ikasira ng brush. Buti lamang sana kung isang pasada lang yan. Gaganunin niyo yun ang gaganunin. Diyan tayo nababas Diyan ako nababas. Pero, pag ako ay nagtuturo ng pamamaraan para tumagal ang inyong baril as a firearms instructor, itinuturo ko yan na iwasan ninyong gumamit nito. At sa aking karanasan, ako ay malimit magbukas ng mga bagong baril. Walang kasamang cleaning kit na ang mga baril na bago, walang kasamang cleaning kit na metal brush. Wala. Ang kasama lagi ng mga bagong baril ay nylon brush. Awang ko sa iyo kung naka-experience na kayo niyan. Palaging nylon brush ang isinasama dyan ng mga manufacturer. Kahit yung binuksan ko na isang baril na shadow, na CC shadow, nylon brush ang kasama niyan sa loob. Walang naglalagay na manufacturer na metal brush o wire brush. So ayun, para nyo maano. Ngayon, ang tanong nga, paano naman ninyo malalaman na paano naman ninyo malalaman na yan ay loose bore na. Ayan. Pag loose bore na, yan ang dapat mo nang palitan. Una, pag nasira na yung baril, yung mga binanggit ko nung una, ang huli ay pag loose bore na. Kasi magtataka kayo kung kayo ay sumasali sa mga competition, bakit kayong aking baril ay hindi pumapasa lagi sa krono? Ay mga standard naman yung bala ko. Yan. So, ang inyong baril ay loose bore na. Paano naman ninyo malalaman na loose bore na? Ay di sa krono nga. Di ba pagka sali kayo sa mga sa mga practical shooting competition, may random na kukuha na 5 bala, titistingin yung inyong mga bala kung kayo ay nandaraya sa load o baka hindi standard. Bakit kaya sabi mo ano naman yung load ko naman ay 5.0 ang grains ng aking powder, bakit hindi pumapasa? Hindi pumapasa sa krono. Ngayon, ilan dapat ang velocity? Ilan dapat ang velocity? May ang velocity ng ng mga baril na 9 mm, 10 mm at 45. So tingnan natin ang Ngayon ay dito na tayo kukuha sa sa mga expert. Baka kasi kung ako akong magsasabi sa sarili ko ay sabi naman ninyo gumagawa ka lang naman 'yan. So, yung mga hindi naniniwala sa Google ay wag na muna kayo manood dahil mahirap ninyong paniwalaan. At yung hindi na rin naniniwala sa akin, meron diyang hindi naniniwala sa akin pero nanonood naman. So, ang takang-taka ko doon sa tao na yon. Hindi naniniwala sa akin pero lahat ng video ko pinapanood. Tapos pag may nakitang konting magko-comment. Ay wag ka nang manood, hindi ka naniniwala sa akin. At hindi rin naman naniniwala sa Google. Okay. So, hindi ko alam bakit nanonood pa. Alam ko ng style nun. Nanginginain. Pag nakapulot ng maganda, isisilid sa bulsa. Pag ayaw niya ng putahe, yan, pipintasan ka. Okay, ito na. Ang normal velocity ng mga pistol ninyo ay kung kayo ay may krono. Okay. Ang normal velocity ng 9mm ay nagre-range approximately. Ito yung speed ng bala pag pinadaan sa krono.
1,150 hanggang 1,300. Yan ang normal. Pag yan ay mga nag-800 na lamang, hindi na pumapasa, 700, pinakmataas ay 900, hindi na umaabot ng 1,000, ang velocity, yan ay loose-bore na. Kung ang bala, yan ay depende sa bala ninyo ha, baka naman yung bala na ginamit ninyo ay hindi man yung mga factory load. Okay, yan ay ito ay do sa mga factory load. Okay? Yan ang 1,150 to 1,350 feet per second ang velocity ng 9 mm. Okay, punta naman tayo sa 45 muna. Okay, meron tayong videos na pag mabigat ang bala ay mahina ang velocity o mabagal. Okay, pero malakas ang ano niyan. Malakas ang momentum niyan o malakas ang impact. Okay, sa 45 caliber ay travels around 830 to 850 feet per second ang 45. Magtataka kayo, ang bagal pala ng 45. Mabagal nga, tinamaan naman niya, parang nabangga ng bulldozer. Ang bagal ng bulldozer, pero pag binangga ka naman, aywan kung saan ka ano mangyayari sa iyo. Okay, dahil nga sa bigat ng bala. Okay, dahil kaya ko ito binabasa na dito ay yung iba ay mas magagaling pa sa Google. Okay. So ito na. Okay, yan yung sa 45. 830 to 500 at to 850 feet per second. Doon naman sa mga 9 mm ay may broader ang ranges nito. Kumbaga malawak ang ranges ng ng 10 mm. Dahil ito ay kumbaga ito yung nasa pagitan ng dalawa eh. Okay. So ang typically ang range nito ay typically from 1,100 to 1,600 feet per second ang velocity. Alamin natin bakit ang laki naman ang diferensya noon. 500 feet per second ang diferensya. Okay, ang paliwanag dito ay this velocities depends on bullet weight. Kasi nga ang 10 mm ay marami ang ng bullet weight niyan. Kumbaga marami ang bullet weight niya. Specific ammunition at marami rin ang mga specific ammunition niyan. Type and firearms itself. At sa mga firearms na rin nagkakaiba. Okay, 9 mm approximately 1,150 at to 1,350. Ang factors lighter bullets 9 mm loads can reach higher velocities while heavier bullets will have lower velocity. Yan nga, yung sinabi ko kanina. So yan, sa 45, ang sabi ay heavier bullets of 45 ACP is primarily reason for its lower velocity compared to 9 mm. So yan, mas mababa talaga. Ang 10 mm range can 1,100 to 1,600 feet per second. Factors: the 10 mm cartridge offers wide variety of loads with velocities influenced by bullet weight and whether standard of premium boutique ammunition used. Okay, hindi kasali dito ito yung mga standard, hindi kasali yung mga P+, hindi kasali yung mga minor load. Okay, so para tayo maliwanag. So yan, at sana na liwanagan kayo para ninyo malaman kung kinumplito ko na yung video, kung kailan kayo dapat magpalit ng inyong mga barrel. Kung hindi na meet up itong mga velocity na nabanggit natin sa pamagitan ng pagsukat ng chrono machine ay yon.
Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na makakamatayan. Kung hindi man yan umabot ng ano, makakamatay pa rin yan. Kung halimbawa hindi na inabot yung standard na yan. So yan lamang ay yung mga sumasali sa mga kompetisyon, sa mga shooting competition. So ayan, at good luck na lamang sa lahat at babasahin ko lamang yung ating community spotlight bago tayo magtapos. Okay, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Randy, merong ang 100 plus engagement. Shout out kay My Geographic, George Geographic. Shout out kay My_Geographic, merong ang 19 engagement. Shout out kay Tommy Aparisi, merong kang 100 plus engagement. Perfect. At shout out kay Gino, Team Delta Angel, merong kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul, kay Ming77, merong kang 52 engagement. Okay, shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one, mapapaburger ka sa sarap. Please support po. Maraming salamat sa inyo.